Pastor, good morning po. Iyan. Good morning po. Happy midweek mga kapatid. Happy midweek po sa lahat po ng ating pong mga kaibigan din na nariyan ngayon sa ating pong live mga kapatid ko at salamat sa Panginoon sa buhay na ipinahiram niya sa bawat isa sa atin. Totoo na ang bawat gising ay blessing. So ngayon ay ating pag-aaralan September 11. Napakabilis ng panahon. Kasing tatag ni Daniel. At ang ating pong key text ay sa Isaiah 50 verse 7. Pero yung pag-aaralan natin kay Daniel, sapagkat tinulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya hindi ako napahiya, kaya inilagay ko ang aking muka parang batong kistisan at alam ko na hindi ako mapapahiya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at kami ay nakahilig sa inyo, O Diyos. Kayo po ang matatag naming sandalan sa mga oras na ito na puno ng problema ang aming buhay. Salamat, O Diyos, sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga na ito na kami po ay binigyan niyo ng panibagong buhay. Sa umaga na ito, O Lord, kami po ay dumadalangin ng karunungan, ng kaalaman nagmula sa inyo upang ang lahat ng aming mapag-aaralan ay amin pong maintindihan ng mabuti at kayo po ang maitaas at hindi ang aming sarili. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. O ito pong ating pag-aaral ay tungkol kay Daniel doon sa chapter 1 ng Daniel na alam natin na yung story na ito mga kapatid ay patungkol po sa pagkabihag nila. Nung unang araw na sila dinala sa kaharian ng Babylonia at sila pinilit ng hari na kumain ng mga pagkain ng isang mananampalataya at inumin ng isang mananampalataya. Yung alak, lahat ng karne, ng mga karumaldumal ay ipinapakain sa kanila. Kaya sabi dito sa ating devotional, ang mga kabataan ay may halimbawa kay Daniel. Lahat po ng kabataan ay makakakuha tayo ng halimbawa kay Daniel. At ano po ito? At kung sila ay tapat sa alituntunin at sa tungkulin, sila ay matututo gaya ni Daniel. O kung suseryosohin ng mga kabataan ito, matututo ang bawat kabataan ngayon tungkol kay Daniel, mga kapatid. O habang isinasang-alang-alang ng karunungan ng sanlibutan ang bagay na ito, siya at ang kanyang tatlong kasamahan ay nagkaroon ng lahat ng halamangan. Dahil yung kwento nga, yung pong mga kaibigan ni Daniel at si Daniel mismo ay hindi kumain ng pagkain ng hari, kundi sila ay kumain ng mga prutas at gulay at naging mas matalino at mas lusog sila kaysa sa ibang mga kabataan ayon sa story sa Daniel chapter 1. Nung sila ay humarap sa pagsubok mga kapatid, sabi dito, sila ay dapat na sumangalungat sa regulasyon at paghirang ng hari. So sa sanlibutan na ito ay kapag tayo ay sumusunod sa banal na kasulatan, talagang meron tayong masasagasaan na mga alituntunin at regulasyon ng sanlibutan mga kapatid. Kapag ka talagang Biblia ang iyong pagkukunan ng kaalaman at prinsipyo sa buhay, meron. Naalala ko noon sabi sa akin yung aking pinsan kumain ka nun ng baboy, hindi ka namin isusumbong sa nanay mo. Para baga naman nanay ko ang nag-utos na bawal kumain nun, di ba? May mga prinsipyo ang sanlibutan na talagang salungat sa banal na kasulatan. Pag tayo ay sa Biblia, talagang kailangan sumalungat tayo dito. Kailangan nilang kainin ang pagkain inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Yun, at inumin ng alak. Sabi dito sa 1:8 ng Daniel, ito po yung original na pagkakasabi, ipinasya ni Daniel na hindi niya turungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alak man na kanyang iniinom. Dahil nga sila ay Israelites di ba? Sila ay lingkod ng Panginoong Diyos. So bata pa lang, sila ay sinanay na hindi sila kakain ng mga karumaldumal o iinom ng alak. So bilang isang mananampalataya mga kapatid, ganun tayo. Hindi tayo iinom
kakain ng mga karumaldumal dahil nga yun yung palatandaan ng bayan ng Diyos, eh, mula noon hanggang ngayon. Ang kahilingan ito ay hindi pinili sa isang mapanghamong espiritu, ngunit hiniling bilang isang malaking pabor. Ayan. Si Daniel at ang kanyang mga kasamahan ay mapitagan, mabait, magalang, nagtataglay ng biyaya ng kaamuan at kahinhinan. So yun ang kanilang kahilingan, mga kapatid, no? Isang pabor o talagang mahinahon yung pagkasabi nila sa hari. So ganun po mga kapatid, ano? Kapag tayo ay magpapahayag ng katotohanan, hindi po pwede na tayo ay pagalit. Ayan, may mga nagbabahagi kasi ng katotohanan na pagalit, eh. Kahit na tama ka, nagmumukha kang mali kapag ka ikaw ay pagalit o pasumbat yung sinasabi. No? Sabi mo, ay bawal sa amin yan. Hindi kami kumakain yan. Eh, tama nga yung sinasabi mo, eh, pagalit naman yung pagkakabanggit mo. Pero sila Daniel ay mahinahon, mga kapatid. Yan. Yan ang laging nating tatandaan. Pagka tayo ay maghahayag ng katotohanan, laging mahinahon. Naalala ko yung isang matandang layman na debater, ang pangalan niya si Cameno. Kahit na gaano, nakipagdebate na rin siya kay Soriano, eh. Kahit gaano kalakas yung boses ni Soriano, lagi lang sinasabi nung matandang Adventist na yun, na ang pangalan ay Camenong, na lagi niya lang sinasabi, ano ang sabi ng Biblia? Laging ganun ang sinasabi niya. Mahinahon lang, ano ang sinasabi ng Biblia? Kapag si Soriano mataas ang boses sa pagtatanong, laging ang sagot nung ating kapatid, no? Ano ang sabi ng Biblia? O, tandaan na siya nung namatay, ang galing sa Biblia, mga kapatid. Pero mahinahon. Kasi kapag mahinahon ka, napapahiya mo yung malakas ng boses. Napapahiya mo yung matatalino, yung marurunong kapag ka ikaw ay mahinahon sumagot. Pero kung barabal ka, sumagot, eh kahit na katotohanan yung dala mo, parang hindi magiging katotohanan, eh. Di ba? At ngayon, habang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay dinadala sa pagsubok, inilagay nila ang kanilang mga sarili ng ganap sa panig ng katwiran at katotohanan. Hindi sila gumagalaw ng paglalabis, ngunit may katalinuhan. So sila po, mga kapatid, ano, sa pagkakaroon ng mahinahon na pagsalita, ano, at sila ay tumayo sa katotohanan, talagang hindi sila napilit. Meron silang karunungan na mga twiran, pero yung pangangatwiran hindi pakikipag-away. Ayan. Meron kasi na nakikipag-debate na nakikipag-away na, eh. Mahinahon dapat yung sagot. Mahinahon dapat yung pagsasalita. At hindi mo dapat pinagtatawanan yung ibang mga tao sa mali nilang katuruan, kundi ginagalang mo din. So ibig sabihin sila Daniel, ginagalang din nila yung hari, yung nagpapakain sa kanila ng gano'n. Pero yung pakiusap nila, humingi sila ng pabor na kung maaari ay pakainin sila ng gulay at prutas o hindi yung karne na inihanda ng hari na puro karumal-dumal at may alak pa. Ang gusto nila ay tubig na malinis. Ayun, mga kapatid ko. Dahil tubig ang kailangan ng tao, di ba? Tubig ang kailangan ng tao. Pagpasyahan nila na dahil ang laman ng karne ay hindi bahagi ng kanilang pagkain sa nakaraan, hindi rin ito dapat maging bahagi ng kanilang pagkain sa hinaharap. At dahil ang paggamit ng alak ay pinagbabawal sa lahat ng mga dapat makilahok sa paglilingkod sa Diyos, ipinasya nilang hindi sila iinom nito. O dahil sila naglilingkod sa Diyos, hindi sila iinom ng alak. Pero mga kabataan, ano, maging example ito sa atin. Maraming mga kabataan ngayon na kahit na mananampalataya, kahit na sa family ng Seventh-day Adventist lumaki, no, kapag ka sila ay nahimok ng kanilang mga kaibigan, eh, tawag dito, napapainom ng alak kung minsan. Hindi po dapat gano'n ang mga lingkod ng Diyos. Lagi nating tatandaan yan. Sila Daniel, mas matindi sila. Bihag sila, mga kapatid. Pag sinabing bihag, eh, wala kang magagawa kapag ka ikaw ay bihag. Pag sinabing bihag, eh, hindi, lahat dapat nang sasabihin tayo, susundin mo. Pero sila, wala silang pakialam kung bihag sila. No? Basta kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kanilang susundin. Kahit pa anong gawin sa kanila, basta yun ang pagkain namin, yun ang pagkain namin. Sabi dito, hindi alam ni Daniel at ang kanyang mga kasama kung ano magiging resulta ng kanilang desisyon. Hindi nila alam na ito ay magiging kapalit ng kanilang buhay. Gayunman ay nagpasya silang panatilihin ang tuwid na landas na mahigit na pagpipigil
maging sa mga korte ng di sakdal na Babylonia. May mga desisyon tayo sa ating buhay. Yung reflection ko dito mga kapatid na maaaring hindi natin alam kung anong resulta sa hinaharap. Pero ang pinaka-the best doon, sisiguraduhin natin yung desisyon natin sa Panginoong Diyos. Hindi natin alam yung result. Maging kapalit ito yung buhay natin. Pero ang malaga, yung desisyon natin ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Mapapanatag tayo pagka ganun. Kasi alam natin in line with the Bible, di ba? Pero kung desisyon mo para lang maligtas yung buhay mo, anong sabi ni Jesus? Yung mga nag-iingat ng kanilang buhay ay mawawalan ng buhay. Ngunit yung mawawalan ng buhay dahil sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? O napakaganda nun. Mas maganda na yun. Kasi pagka ang desisyon ay sa Biblia, sa Panginoong Diyos. Hindi safe kapag yung desisyon mo, go with the flow ka lang. Dahil yun ang uso, yun doon din ako. Ay hindi. Dapat sumalungat tayo sa prinsipyo ng sanlibutan kung ito isalungat sa Biblia. Di ba? Umayon tayo sa kanila kung sa Biblia yun. Katulad ni Martin Luther, sabi niya wala akong against doon sa mga pari o doon sa mga kung sino mang matataas na church, sabi niya doon, noong panahon na talagang yung Reformation ay umuusbong, wala akong galit sa kanila. Ako ay sasang-ayon sa kanila, maliban na kung sila ay sa Biblia yung kanilang itinuturo. Ganun din tayo mga kapatid. Ano? Kung yan ay sa Biblia naman, huwag tayong sumalungat. Pero kung hindi sa Biblia, salungat na sa banal na kasulatan, sasalungat tayo. Di ba? Doon tayo mismo sa salita ng Panginoong Diyos. Dahil yung resulta ng desisyon natin kapag tayo ay nasa Panginoon, panatag tayo. Dahil yung result nun, laging may pagtatagumpay kasama ang Panginoon. So sa last na na slide, sabi dito, ang mabuting pag-uugali ng mga kabataang ito ay nakapagtamo sa kanila ng pabor. Ipinagkatiwala nila ang kanilang kalagayan sa mga kamay ng Diyos na sumusunod sa isang disiplina, nagpagtanggi sa sarili at pagpipigil sa lahat ng bagay. At ang Panginoon ay nakipagtulungan kay Daniel at sa kanyang mga kasama. Ano po yung kanilang naging pinaka-trademark, yung mabuting pag-uugali. Yan. Pinagbigyan sila mga kapatid at hindi sila nabigo. No? Hindi sila nabigo. Bakit? Dahil tinulungan sila ng Panginoong Diyos. Unang-una, doon sa Babylonia, hindi nila hinamak yung pong prinsipyo noong Babylonia. Number 1 yan na dapat nating tingnan bilang isang mananampalataya. Kapag tayo nakipag-usap sa ibang mananampalataya na iba yung kanilang doktrina sa Biblia, huwag natin silang tutuyain. Huwag natin silang babastusin, kundi irerespeto natin sila. Mahinahon yung pagsasabi natin, yung pagsagot natin na nag-explain tayo in behalf sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya ano nangyari sa kanila? Yung mabuting pag-uugali nila Daniel ay nagbunga ng pagtatagumpay, nagbunga ng karunungan at nasumpungan na doon sa kaharian ng Babylonia, sila yung mga kabataan na matatalino, malulusog kaysa sa ibang mga kabataan na kumain ng pagkain ng hari. Kaya naging official sila, mga kapatid. Naging official sila agad. Naging tinagurian silang matatalino, mga pantas sa Babylonia. Nakahanay sila sa mga sorcerers, sa mga magicians. Biruin mo mga alipin. Alipin ng gera yan sila Daniel. Bihag yan . Nakahanay sila sa mga pantas. Yung mga pantas na ito yung nagpapayo sa hari kapag mayroong malaking problema ang hari. Kaya sa Daniel chapter 2 o sa Daniel chapter 2 ay ipinatawag itong mga kaibigan na ito dahil nga nanaginip yung hari na hindi niya maalala. No? Kaya pinatawag itong sila Daniel kasi itinuring na silang pinakamatatalino sa kaharian ng Babylonia. Kaya po, hindi nila alam yung desisyon nila, yung kanilang hinaharap sa desisyon nila, pero sila ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Matatag sila mga kapatid dahil alam nila na sila ay sa Panginoon. Kaya kung tayo, alam natin sa Panginoon tayo, maging matatag tayo, katulad ni Daniel. Sabi dito sa Isaiah 50 verse 7, kung tayo ay magiging matatag, katulad ni Daniel at sa Panginoon mga hawak,
ano daw ang ina-assure sa atin ng Biblia? Hindi tayo mapapahiya. So, 2 beses binanggit dito yung hindi mapapahiya. Sapagkat tinulungan ako ng Panginoong Diyos. Kaya hindi ako napahiya. Kaya inilagay ko ang aking muka na parang batong kiskisan. At alam ko na hindi ako mapapahiya. Yan ang pinakadabis. Hindi tayo mapapahiya kapag sa Panginoon tayo humawa. Yan mas maganda, no? Di bali ng mapahiya sa sanlibutan. Wag lang ako mapahiya sa Panginoon Diyos. Yun ang pinakamagandang din doon. Pero ina-assure sa atin ng talata na kapag tayo nagdesisyon in behalf sa ating Panginoong Diyos, kailanman hindi tayo matatalo, hindi tayo mapapahiya, kundi tayo ay makikilala na lingkod ng Panginoon. So ngayon pong umaga, halimbawa natin dito si Daniel, hindi lang ng mga kabataan, kundi ng mga matatanda na rin. Sa ating paaralan, sa ating pong opisina, maaring tayo sinusubok sa pamamagitan ng pagkain at sa pag-inom. Dahil trading yan, di ba? Pagka may pagsasama ang mga magkababarkada, talagang yung pagkain, talagang highlight yan. Ngayon, kapag nakita nila na hindi ka kumakain ng kanilang inihanda, hindi ka rin umiinom doon sa inumin nila na alak, magtataka sila. Para bagang mapapalayo yung loob nila sa iyo, pero ipaliwanag mo ng maayos na mayroong kahinahunan katulad ng ginawa nila. Salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong pong pakikinig. Happy midweek po sa lahat po ng ating pong mga kapatiran. Ako'y nagpapasalamat ngayong umaga sa pagbibigay sa amin, no, mga kasama kong mga pastor dito. Ayun, yung sasakyan ni Pastor Nelson ay tumirik sa gitna ng NLEX. Namatay yung makina, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, walang mabilis sa likod namin na sasakyan. Kung nagkataon, sasalpok kami. Tapos nakagilid kami ng maayos na hindi namin itinutulak. Para bagang may tumulak doon sa sasakyan. May nag-free will pa, may free will pa. Pero salamat sa Panginoon, tumirik na eh. May free will pa yung sasakyan. Salamat sa Panginoon ay nakagilid kami ng maayos at hindi na to yung sasakyan na igilid namin hanggang sa gasolinahan. Napakabait noong highway patrol. Nag-suggest na igilid na lang sa gasolinahan yung sasakyan. Para di kami mas mahal pala yung tow na yun, traffic. Pero salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Yun ang aking salamat ngayong umaga. At hindi po isama natin sa panalangin, comfort sa ating mga kapatid, yan kila Sister Abby Adan, ng kanyang tito na namatay. At gayon din po sa ating po mga church planting, isama rin natin sa panalangin. No? Sa Homestead, yan po sa Tabacao, sa Santo Rosario, sa Likab, sa Nangabulan. At gayon din po ang iba nating mga church planting sa buong Area 2. Yung pong, meron tayong offering, may bayanihan offering tayo sa buong area na yung unang makatatanggap ay yung pong sa Karanglan, no? Sa distrito ni Pastor Paulino ang makakatanggap. Kaya po yung ating pong offering sa church, isang Sabat lang naman, special offering, ay pagtulong-tulungan natin. Iikot po yun mga kapatid hanggang sa buong area ang makatanggap ng special offering. Salamat sa inyo mga kapatid ko at ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Vilas. Happy midweek po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli niyo kami binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na muli kaming makakonek sa inyo sa devotional na ito. Salamat sa napakagandang halimbawa muli na naipaalala sa amin sa buhay ng tatlong magkakaibigan na ito, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, na inaway sa kanilang katatagan kami ay patuloy na ma-inspire. Tulungan niyo po kami na maging sa mga maliliit na bagay, makapag-practice kami maging matatag, na mas piliin namin kayo sa halip ng kalaban. Ito ay isang napakahalagang pagdedesisyon sa buhay na kailangan naming matutunan. Patawarin niyo po kami kung sa mga maliliit na bagay kami ay nahuhulog sa bitag ng kaaway. At
sa pagdating ng may bigat na pagdedesisyon kagaya ng nangyari kila sa 3 magkakaibigan na ito. At kami ay siguradong mauhulog kapag hindi kami nagsanay sa maliliit na pagsubok. Maraming salamat po sa mga reminders. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga aral na kaming kapupulutan sa bawat umaga. Sa kabila nito, kami pa rin ay makasalanan. Patawad po, Ama. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Ang aming kalusugan sa buong maghapon na ito, ang aming gawain, ingatan po kami sa lahat naming mga gagawin. Ilayo sa namang kapahamakan. Ang aming mga hanap buhay, mga pinagkakitaan, ay patuloy na pagpalain upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. At lalam higit, ang aming mga karakter ay maging mapagpakumbaba at kagaya ng inyong kalooban upang sa ganun kami ay maging liwanag sa aming nasasakupan. Dalangin din po namin ang pasasalamat nila Pastor na sila inyo iningatan kahapon sa kanilang pag-travel, bagamat nagkaroon ng kaunting aksidente sa pagkasira ng nasakyan, ay sila ay safe na nakagilid at nakauwi ng kanilang mga bahay. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family ni Sister Abby Atan sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Samahan po sila sa mga sandali na ito na malungkot ang kanilang buhay. Sila ay inyong pasayahin sa inyong pamamagitan ng inyong mga pangako at pag-asa na ibinibigay sa kanila. Naway pagkaloob pa rin po sa kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito. Dalangin din po namin mga church planting sites sa Homestead, sa Tabacao, Santa Rosario, sa Likab at sa buong area to. Ganyan din ang mga church planters, mga nangunguna rito, mga pastors, mga elders na patuloy na pagpalain ng malusog na pangatawan. At higit sa lahat ang mga Bible students na sila ay patuloy na maging makatuto sa mga aral na inyong ibibigay sa kanila at makatanggap ng mga pangako at pag-asa na kanilang maririnig. At huli, magkaroon ng isang panibagong mga kaluluwa na nananampalataya sa mga sambahat ng hihintay sa nalalapit na inyong pagdating. Dalangin din po namin ang patuloy na pasasalamat nila para kay Kuya Daniel na siya ay nakatapos na sa operasyon, successful operation, fast recovery ang aming dalangin para sa kanya. At patuloy na siya ay mabilis gumaling at makita na buong pamilya kayo nagpagaling sa kanya, kayong naging sanhi ng kanyang kagalingan at successful operation na ito. Dalangin din po namin patuloy ang pinsan ni Nanay Nerissa na sina Ate Gloria Vicencio. Patuloy na siya ay samahan sa kanyang pagpapagaling, recovery. At si Sister Teresita Dairet Reyes, gayon din ang kanyang 2 anak at mga apo na may mga kasama niya sa pananampalataya. At patuloy din namin sinasama si Ricardo Huncia, kanyang recovery at kagalingan. Gayon din si Carlito Tomas, si Tatay Carlito Tomas, na gumaling na siya sa kanyang karamdaman at patuloy niya maranasan ang kalusugan na inyong ipinibigay sa kanya. At gayon din si Nanay Joning Alpindo, si Lolo Edith, Angel Frianesa, Estrella Gargasin, si Sister Ana Rosbel Hermino. Gayon din sina mga nagre-review para sa kanilang exam sa medical at saka sa education na si Ma'am Berna at si Sister Allen Kahukon. Ngayon din dalangin namin ng mga family ng mga nakikinig ngayon. Saan man sila naroon, ingatan po sila. Ang mga nag-aaral, bigyan ng sapat na karunungan ng mga nagta-travel, safe makarating sa kanilang pupuntahan. Dalangin din po namin na iba pang mga may prayer request para sa kalusugan, healing, and recovery, kayo din sa kanilang kalakasan. Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, kayo din si gayon din si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Ate Esther Lopez, Marilita Renato Santos, Precious Capasog, Precious Chorcuina, si Arisi, Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, Judeline Perulino, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos,
Ang mga pangalan po na ito ay kayo po nakakaalam ng kanilang mga status ng health condition sa mga sandali na ito. Patuloy namin silang nilalapit sa inyo para sa kanilang fast healing, fast recovery, hindi lamang sa kanilang physical na karamdaman, lalo higit sa kanilang spiritual na kalagayan. Patuloy namang tumaas ang kanilang pag-asa at kaligayahan sa inyong mga pangako at pagmamahal. Dalangin din po namin na iba pa namin mga prayer request na hindi namin nabanggit. Patuloy na aming pinasasalamatan ang walang sawa ninyong pagdinig sa aming mga panalangin at patawad po kung saan mga kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.